Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Mukhang ito na ang tatapos sa mga Duterte sa Davao. Tatapos ba sa larangan ng karera nila sa politika? Oh, di ba? So alam naman po natin na mainit na nagtutunggalian ang pamilyang Nograles nung mga nakaraan pa dyan sa Davao. I think may isang Nograles na tumakbo na isang mayor pero hindi nanalo yata, no, mga ka-action. Pero ngayon may present na Nograles na si Meg Nograles na isang kongresista, mga ka-action, mga kakamping, na kung saan binanatan nga po siya ni Baste Duterte na may mga lumalabas na mga information noon nung kasagsagan ng People Initiative na siya ang nasa likod ng mga bayaran. Pero wala naman po silang sapat na ebidensya yung mga content creator na nagpakalat na ito si Meg Nograles ay sangkot sa nasabing bayaran na People Initiative ho, mga ka-action. Haka-haka lang ho nila kasi doon ho sila magaling ang gumawa ng mga misinformation o mga kwento na wala silang datos na patunayan na nasa likod nga po ang isang opisyal sa nasabing mga bayaran ng People Initiative. Diba? Ito po may napakaganda po, no? Napakaganda po. Ito po mga ka-action, no? Pakita ko po sa inyo. Yan po ha. Sino po ba yan? Si Meg Nograles. Okay? O, basahin po natin ang naging caption. O. May Pilipinas Challenge Entry Angelica Jane Gigante. Ayan, hashtag Philippines Challenge. Ayan, up challenge. Ayan, make up challenge ho, mga ka-action. Okay? Pero napakaganda po ang ibig sabihin nito, mga ka-action. At iwan ko lang kung magpapatalo ang mga Duterte nito, ha? O ano, kakasa kayo sa challenge. Ayan ha. Legit po yan, ha? O, may check po ang kanyang si Attorney Meg Nograles. Okay? Napakaganda ni Attorney Meg Nograles, ni kongresista. I-play ho natin. Kaso baka maano yung natin, yung may music kasi, mga ka-action, pero bahala na. Mag-sharing na lang. Bira. Minsay natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasud. Napakaganda, mga ka-action, mga kakamping. Putulin muna natin saglit, ha? Kung i-analyze nyo po ang kanta, nakakadurog po ng damdamin. Di ba? Nakakasarap sa pakiramdam. Di ba? Parang piliin mo ang Pilipinas. So, isa lang pong ibig sabihin yan. Kung marunong tayo, kung may thinking ho kayo. Ay, alam ko na marami sa atin ang may thinking. Piliin mo ang Pilipinas. So, ibig sabihin, piliin mo rin ang isang politiko na marunong magmahal sa bayan at tapat sa kanyang tungkulin na handang magserbisyo sa taong bayan ng patas at walang kinikilingan. Diba? Napakaganda ng music. Diba? Ituloy ho natin si ayaw yata. Lang dagat at ng bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay nangakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapuluhang kwintas ng pelas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Di ba? Napakaganda ng gustong ipahiwatig ng kanta. Di ba? Make up challenge po yan.
ang ano ni Mig Nograles ho, mga ka-action. Pero sa ganda ba naman ng music, talagang mapapaisip ka ho talaga. Ito ay isa sa mga music na gusto iparating sa mga tao, lalong-lalo na po sa hindi marunong magboto na basta-basta lang kay na boto na hindi iniisip. Biruin nyo ha, isipin natin ng mabuti, piliin nyo ang Pilipinas, piliin nyo ang bayan. Napakaganda, di ba? So ibig sabihin nun, kailangan ang bawat Pilipino marunong tayo pumili ng isang kandidato na handa magserbisyo ng tapat sa atin at hindi kurap na tao, na opisyal. Okay? Napakasimple lang po, pero napakaganda kung isa puso at isa-isip ho natin ang kanta. Di ba? Alam naman po natin na ito si Mig Nograles ay maingay po nung kasagsagan ng investigation sa SMNI at siya nga po ang nag-request na ipasuspend ang nasabing SMNI hanggang sa umabot na makakancelled na ang kanilang permit o franchise ng SMNI. Di ba? Sa ngayon, patuloy pa rin na dinidinig ang nasabing cancellation ng ng House of Representatives kasi ang House ang nagbigay ng franchise sa SMNI, sila din ang may karapatan para bawiin ang nasabing franchise ayon na rin sa kanilang mga violation na violate sa kanilang rule of franchise. Diba? Ang problema, hindi naniniwala at sinasabi nila binubusala na daw ang freedom of expression. Mali po ang sinasabi ng mga taga-SMNI. Sila po ay ipapasara o ikakansila o babawiin ang kanilang permit o franchise dahil sa mga sandimakmak na violation ng kanilang programa. Di ba? Ngayon, marunong ka na? Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang bayan. Kung marunong ka mag-analyze ng kanta, sana matuto ka na. Okay? Maraming salamat po. I-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.